Ang pagkakaiba daw ng relihiyon at kulto. Ang relihiyon, may mga malalaking katedral, habang ang kulto ay umuupa lamang ng auditorium o grandstand pag may budget. Sa relihiyon, minamana mo ang pananampalataya ng mga magulang. Sa kulto, ang ipapasa sa iyo ay ang kaparaningan ng leader nito. Kaluluwa mo ang nakasalalay ayon sa mga relihiyon. Sa kulto naman, ang totoo ay hindi nila sasabihin, pero mahalaga ang iyong pitaka. Pero ito ang posible. Ang kulto ngayon ay maaring maging dambuhalang relihiyon pagdating ng panahon. Sa kulto, hindi theologian, hindi pare, kundi ang mismong leader ng kulto ang bida. Mahusay magsalita dahil may mga magnetikong personalidad at kadalasan ay makukumbinsi ang libo-libong tao na kung hindi siya ang mismong Diyos, ay kamag-anakan naman siya ng Diyos. I am God in flesh. At hindi lang mga mangmang na walang pinag-aralan ang napapaanib nila. Kahit na rin ang mga pinakamatatalinong tao, pinaka-edukado. Mga kapatid, sa ating kwento sa araw na ito, isang dalaga ang maaakit sa kalinga at pangakong ipinararamdam o pinakita ng kulto. At nataon yan sa kanyang pinakalugmok na kondisyon. At ang grupong nagpakita sa kanya ng iba yung kalinga, ang inaakala niyang bagong pamilya, ay nagbabalat kayo lamang pala. At isa ring dalagang tutukla sa tunay na kasamaan ng huwad na pananampalataya na iyan. Ito na pong simulan ngayong huling Biyernes ng buwan. Ang dulang sinulat ni Ma'am Didit Tanhuaqueo Marasigan na pinamagatang Sa Kamay ng Kapatiran. Nasaan ang kaligtasan? Narito na! Tama! Narito na! Nasa kalagitnaan natin! Yakapin ang mga bago nating kapatid! Tanggapin sila sa kapatiran! Salamat. Salamat sa inyong pagtanggap. Salamat po! Sister Ida, Brother Kino, mula sa araw na ito, kabilang na kayo sa kapatiran! Salamat po, Amang Teban. Salamat, Amang Teban. Matagal akong nagluksa sa pagpanaw ng aking asawa. At dito ko nadama. Dito ko nadamang. Ang pagmamahal ng Panginoon! Tama ako, hindi ba? Opo, Amang. At mula sa araw na ito, palagi mo na yang madarama. Hindi ba, mga kapatid? Ipagpatuloy natin ang awitan. Ipadama natin ang pagmamahal ng isa't isa. Dahil sa araw na ito, nadagdagan na naman tayo ng mga bagong kaluluwa na tumanggap ng kaligtasan. Namatay ang iyong ama sa piling ng isang babaeng bayaran? Opo, Amang. Makasalanan ng babaeng yun. Tinukso niya ang iyong ama. Binaril sila ng silosong nobyo ng babae. May nobyo. Pero nagpapabayad upang magpaligaya. Iyon po ang nakarating sa aming balita, Ama. At yung babae, nakaligtas? Opo. Sayang at nabuhay pa siya. Dapat magkasama sila ni Papa sa... Naintindihan ko ang gusto mong sabihin. Dapat magkasama na sila ngayon sa impyerno. Pero alam mo bang pwede nating ilagay sa ating mga kamay ang batas? Hindi ko po naiintindihan. Noong lumang panahon, ang nagkasala, binabato hanggang mamatay. Binabato? Tayong mga tumanggap na ng paglilinis ay malinis na. At sa patuloy nating pagsasama-sama sa bahay-sambahan na ito, nananatili ang ating kalinisan. Ang mga taong makasalanan, walang karapatang patuloy na mabuhay. Amang Teban, hindi ko pa rin maintindihan.
Makinig ka sa akin, Kino. Dinala ka rito ng tadhana upang tumupad ng isang banal na layunin. At hindi mo pwedeng tanggihan ang banal na layunin ito. Kinukuha kang private nurse ni Amang Teban? Oo, Ate Justine. Tatanggapin ko. Total, hindi pa ako tinatawagan dun sa inaplayan kong ospital. Magkano naman ang kikitain mo dyan? Hindi naman malaki. Pero okay lang yun kasi malapit lang dito sa atin ang kanilang simbahan. Huwag mo nang tanggapin yan. Ihanap na lang kita ng trabaho sa ibang lugar. Bakit, Ate Justine? Ayaw mo nun? Sa isang sekta ako magsisilbi bilang isang nurse? Okay lang kung maganda ang reputasyon ng sekta. Pero yung pinamumunuan ni Amang Teban na yan, hindi maganda ang mga narinig ko dyan. Bakit, Ate? Bilang manunulat sa dyaryo, marami akong source ng stories. At isa sa mga kontak ko, sinabi sa akin, ang mga miyembro ng samahan na yan, pinibrainwash ni Amang Teban para maniwala na sila lang ang ligtas at nilinis na sila mula sa kasalanan. Wala naman sigurong masama ron. Wala nga siguro. Pero kung sasabihin mo sa iyong mga kamiyembro na ang lahat ng taong tagalabas sa inyong kapatiran, sila yung makasalanan. Sila yung hindi maliligtas at dapat maparusahan na sila dito pa lang sa lupa. Sa tingin ko, Nika, may mali sa tinuturo niya. Sigurado ka, Ate? Sinasabi yan ni Amang Teban? Hindi ko narinig mismo, pero ayon yan sa pinagkakatiwalaan kong source. Alam mo, Ate, dapat siguro patunayan mo yan para yung susulatin mong kwento hindi nakabase sa sabi-sabi lang. Kaya nga ako nagtatanong sa mga source ko, hindi ba? Mananulat ka. Alam mo, ang pinaka-epektibong paraan ay yung makita mo o makausap mo mismo yung subject ng isusulat mo. Alam mo, gusto ko yung sinasabi mo. Hindi ka lang mahusay na nurse. Matalino ka rin mag-isip. Pero paano ko kaya gagawin niya na hindi nila ako makikilala? Magpapanggap rin ba akong nurse? Naku, Ate, wag. Ako naman ang isasabit mo niyan eh. Mag-isip ka ng ibang paraan. Okay, no. Narito ka na pala. Lagi naman akong maaga sa trabaho, boss. Yan ang gusto ko sa'yo. 30 minutos bago ang simula ng trabaho mo, narito ka na. At hindi ka pa nalilate kahit minsan. Mahal ko po ang trabaho ko. Tama yan. O sige, babalik na ako sa opisina. Parating na rin ang kasama mo bilang lifeguard dito sa resort. Tulad ng dati, bahala na kayo sa kaligtasan ng mga parokyano natin, ha? Opo, boss. Ang babaeng yun, wala siyang kahihiyan. Ipinapakita niya ang maselang bahagi ng dibdib niya para tuksoy ng mga kalalakihang nasa gilid ng swimming pool. Makasalanan siya. Pinagmumulan siya ng tukso at kasalanan. Sino yan? Darling, ikaw ba yan? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka munang sumunod dito sa cottage. Baka makita ka ng matanda kong asawa. Alam mo naman yun. Kahit hindi na ako kayang sipingan, nakukuha pang magselos. Sandali! Huwag mo akong hawakan sa liig! Nasasakal ako! Sino ka? Huwag! May natagpuan na namang hubad na biktima sa tabing ilog. At tulad nung naunang natagpo ang hubad na babae, parang sinakal din itong pangalawang bangkay. Ate, ano ang kasalanan ng mga babaeng yan? At saka, bakit sila iniiwang hubad? Nakakaawa. Inalisan na sila ng buhay. Inilantad pa sila sa sobrang kahihiyan dahil iniwan silang hubad at... Kailangan ko makuha ang bik na to. Ate, delikado. Bakit gusto mong makuha ang balitang ito? Dahil babae ang biktima. At dahil tulad ng sinabi mo, Nika, iniiwang hubad ng salarin yung kanyang mga biktima. Kailangan pakialaman ito ng dyaryo namin.
para matuntun agad ang salarin. Hindi na ito dapat maulit pa. Wala nang dapat sumunod pang biktima. Magandang araw po. Kayo po ba si Aling Ida? Oo. Ako nga, Iha. Ako po ang personal nurse na kinuha ni Amang Teban para po sa inyo. Bakit niyo ginawa yun? Hindi ko kailangan ng personal nurse upang... Diabetic ka, Ida. At sabi sa akin ni Kino, nag-i-insulin shot ka na. Oo, tama. Tama ka Pwes, nun. sinika ang magbibigay sa iyo ng gamot. Pero hindi insulin. Teka, Amang Teban. Nurse po ako. Kung ano ang nireseta ng doktor, yun lang ang pwede kong ibigay sa kanya. Kung papalitan niyo po ang gamot ng walang instruction ng doktor, hindi ko po pwedeng... Narito ka na sa loob ng kapatiran. At ang kapatiran, hindi naniniwala sa gamot na gawa ng tao. Ang ibibigay mo kay Ida ay galing sa halamang gamot na ako mismo ang nagtimpla. Pero, Amang Teban... Ang pangangalaga sa kapatiran ay sa mga kamay ko inilagay. Nang pumasok kayo rito, Ida, ibinigay nyo na rin ang buhay nyo para sa kapatiran. Kaya tungkulin kong pangalagaan din kayo sa paraang ibinigay sa akin ng langit. Mula ngayon, ako na rin ang gagamot sa inyo. Ang katawan nyo at espiritu ay pagagalingin ko. Naku, ano naman ba na? Kawawa naman ano. Umuwi na kayo. Naisa kayo na ang bangkay ng hubad na babae doon sa ambulansya. Wala na kayong dapat tingnan pa rito. Umuwi na kayo. Sige, tara. Sir, excuse me. Colonel Ador, yan ang pangalan ko. Colonel, nakilala na bang natagpo ang bangkay? Hindi pa. Kung narito ka na kanina, narinig mo naman sigurong hubad ang babae ng matagpuan. Walang damit sa tabi niya. Wala ring gamit na kahit ano para ma-identify siya. Talaga bang hubad siya? Oh, miss. Sino ka ba? Justin na lang po. Isa po akong newspaper columnist. Hindi ka reporter? Hindi pa. Pero bilang journalist, katotohanan ang sinusulat ko. Wala na akong ibang detalyeng maibibigay sa'yo, maliban sa pangalawa na ito. Pangalawang bangkay ng babae na natagpo ang patay at iniwang hubad. Opo, Colonel. Alam ko po. Kaya nga ako napasugo dito. Gusto kong makatulong. Kung ilalathala ito sa dyaryo namin, pwedeng malaman kung sino ang babae. Pero mukha lang niya ang ipapublish natin. Kung sa bagay, tama ka. Pero ipangako mo, mukha lamang ng biktima ang makikita. Hindi ang iba pang sugat sa katawan niya, pati ang hubad niyang katawan. Hindi ito dapat malantad dahil bahagi ng investigasyon ang ilang detalye na dapat kami lang ang nakakaalam. Naintindihan ko po, sir. Alam ko rin, sir, ang limitasyon ko bilang journalist. Anong sinabi mo? Boss, hindi ko makakalimutan ng babaeng to. Alin? Yung mukha ng babaeng nasa dyaryo ngayon? Oo, boss. Naging bisita natin to dito sa report. May mga kasama siya nung araw na yun. Bakit hindi siya hinanap ng mga kasama niya? Paano siya dinukot mula rito nung pumatay sa kanya? Yun hindi ko masasagot, boss. Pero itong mukhang to talaga eh. Hindi ko siya makakalimutan kasi may ginawa yan habang nagsiswimming yung grupo nila dito sa resort. Anong kolokohan ang sinasabi mo? Boss, yung babaeng yan, nilalabas niya yung dibdib niya mula sa suot niyang swimsuit. Tinutokso niya yung mga kalalakihan dahil sa malalaki niyang boobs. At hindi niyo siya pinigilan? Boss, paano kami mangingialam? Ang trabaho namin dito sa resort bilang lifeguard in case merong malunod lang. O may malagay sa panganib. Doon lang kami pwedeng kumilos at mangyalam. Pero kung may lalaki o babaeng gustong gumawa ng eskandalo tulad ng paghuhubad o paglalantad ng masayalang bahagi ng katawan nila, polis siguro yung pwedeng mangyalam. Pero hindi kami mga lifeguard, boss. Nung sa bagay nga. Pero kung bisita siya nitong resort at may pumatay sa kanya, maaaring hindi rito ginawa. Dahil ang hubad niyang katawan ay doon natagpuan malapit sa ilog. Isang ilog na malayo rito sa ating resort.
Kumapit ka sa akin, Manang Ida. Ihihiga na kita sa kama. Hindi bumubuti ang pakiramdam ko. Patuloy akong nanghihina. Hindi nakakabuti sa inyo ang halamang gamot na pinapainom sa inyo ni Amang Teban. Kung papayag ka, dadalhin kita sa ospital para maibigay sa iyo ang insulin shot na kailangan mo. Hindi na. Hindi ako pwedeng sumuway kay Amang Teban. Kasalanan ng pagtanggap sa gamot na likha lang ng tao. Pero Manang Ida, nilikha din ng tao ang ibinibigay sa inyo ni Amang Teban. Hindi siya karaniwang tao. Siya ang pinuno ng kapatirang ito. Manang, ang mga gamot sa ospital makatutulong para maibsan ang sintomas ng sakit mo. Isa akong nurse. At kaya ako tinanggap ang trabahong to para bumuti ang kalagayan mo at tuluyan kang gumaling. Ika, huwag kang kukontra kay Amang Teban. Kasalanan yan. Mabuti pa, umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Sapagkat sino mang hindi kayang tanggapin ang kanyang mga turo, pinarurusahan. Manang Ida, Pero kung maniniwala ka sa kanya, Nika, lilinisin niya ang iyong kaluluwa. Magiging karapat-dapat ka sa kapatiran at kaligtasan hanggang sa kabilang buhay. Wala pa rin tumatawag sa opisina namin tungkol sa identity ng pangalawang biktima. Sino kaya siya? baka wala talagang nakakakilala sa kanya. Ang inaalala ko, Ate Justine, mukha ngang tama ka. Dapat imbestigahan ng kapatiran ni Amang Teban. Anong nadiskubre mo, Nika? Ang mga miyembro niya, panatiko. Buong puso silang naniniwala sa mga itinuturo sa kanila ni Amang Teban. Pati nga ang pasyenteng inaalagaan ko, ayaw na niyang magpaturok ng insulin na kailangan niya. Bakit daw ayaw na niya? Kasi pinaliwanagan daw siya ni Amang Teban na kasalanan ng pagtanggap sa ating katawan ng mga gamot na ginawa lang ng tao. Pero may ipaiinom siyang gamot kay Manang Ida na siya mismo ang nagtimpla. Pero gawa din yun ng tao. Si Amang Teban nga mismo nagtimpla. Tapos ang sagot sa akin ni Manang Ida, hindi raw karaniwang tao si Amang Teban. Na-brainwash na siya. Tama ka. Kaya nga nag-aalala ako kay Manang Ida. Pag nagpatuloy na hindi na ibigay ang gamot na para sa diabetes niya, manganganib ang kalagayan niya. Kailangan siyang mailabas sa lugar na yon. Kailangan siyang ma-rescue. Ang problema nga lang, ate, siya ang ayaw magpa-rescue. May kamag-anak ba siya? Anak? Baka pwede natin kausapin ng isang kamag-anak niya. Ang sabi ni Manang, may isa siyang anak. Kino ang pangalan. At kasama niya rin daw ito sa kapatiran. Kung ganon, ako ang kakausap kay Kino. Ako nang hahanap sa kanya. Hindi ko natatandaan ang babaeng sinasabi mo. Hindi mo natatandaan? Kalokohan yata yun, Kino. Lahat tayo ay nakakita sa ginawa niyang pagdidisplay ng dibdib niya. Yung insidente naaalala ko pero yung mukha ng babae hindi na. Yung sa bagay nga. Ba't mo nga ba maaalala yung mukha niya? Yung dibdib niya ang inilantad niya. Tama nga naman. Pero nakakapagtakang ako lang ang nakakaalala ng mukha niya. Teka, Kino, saan ka pupunta? Huy, wala talagang kwentang kausap to. Nakakapagtaka lang. Mula nung maging member silang mag-ina nung kapatiran ni Amang Teban, naging seryoso na tong si Kino. Ano kayang nangyari sa kanya? Anong mga tinuturo sa kanila sa loob ng kapatiran? Talaga bang magaling ka? Oh, Pero mahal. Ibaba mo ng konti ang presyo at kukunin na kita. huwag mo na akong tawaran. Masisihan ka naman sa akin eh. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Ibibigay ko sa'yo. Talaga? Oo, lahat ng posisyon, marunong ako. Gusto mo, magtumbling pa ako para sa'yo. Pag hindi ako nasiyahan, hindi kita babayaran. Babayaran mo ko, sinisiguro ko sa'yo yan. Baka nga dagdagan mo pa ang bayad ko pag napaligaya na kita.
babaeng bayaran ng kausap ni boss. Sinama na siya ni boss sa isa sa mga cottage dito sa resort. Makasalanang babae. Hindi na dapat magtagal ang buhay mo rito sa mundo. Si Kino? Si Kino ba kamong hinahanap mo? Nandun lang siya kanina sa entrance nitong resort. Hindi mo ba nasalubok? Hindi ko kasi alam ang itsura niya. Ang totoo, hindi pa kami magkakilala. Gusto ko lang siya makausap dahil sa nanay niya. Si Manang Ida? Oo, Sige, dito ka muna at hahanapin ko si Kino. Nasaan nga ba ang lalaking yun? Teka miss, sinong sasabihin kong naghahanap sa kanya? Justin. Justin na lang ang sabihin mong pangalan ko. Tapos na sila. Susundan ko ang babaeng yan paglabas niya sa cottage. Hindi ko pwedeng gawin dito ang hatol sa kanya. Kailangan dun sa lugar na walang tao at walang makakakita sa... Pinaligaya mo ako. Kailan ka babalik? Kailan mo gusto? Basta pag bumalik ako, pareho ding presyo, ha? Oo, sa makalawa bumalik ka. Maghahanda ako ng pambayad sa'yo. Sige, lakad. Lumakad ka palayo. Dun sa lugar na walang tao. Sino ka? Bitiwan mo ako! Hindi ka na makakasigaw. Ito na ang huling araw na ikaw ay magkakasala. Dapat ko nang tapusin ang kasamaan mo. Halika, dadalhin kita sa lugar na walang makakakita sa gagawin ko sa'yo. Tama na! Kahit anong piglas mo, hindi mo matatakasan ang hatol ng langit sa'yo! Bitiwan mo ako! Hindi! Dapat kang mamatay! Ano bang kasalanan ko sa'yo? Isa kang masamang babae! Hindi kita maintindihan! Nagtatrabaho lang ako! Sino ka ba talaga? Hindi mo na ako kailangan makilala. Ito mismong sinturon mo ang gagamitin ko sa'yo. Mamamatay ka. Mamamatay ka! Uy, Kino, narito ka lang pala. Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita hinahanap eh. Wala. Nagbanyo lang ako. Nasira ang tiyan ko eh. Nagbanyo? Doon sa burol ang mga banyo dito sa resort. Ba't galing ka sa labas ng resort? Nakakahiyang gumamit sa banyo ng resort eh. Baka mangamoy. Doon ako sa parking area nagbanyo. Hindi ba mas nakakahiya ron? Bakit mo ba ako hinahanap? May babaeng gustong kumausap sa'yo. Justine daw ang pangalan niya. Wala akong kilalang Justin. Abe, problema mo na yun. Basta yung babae, nandun sa entrance ng swimming pool. Kanina pa naghihintay sa'yo. Gagaling din si Ida. Hindi siya kailangang dalhin sa ospital. Pero Amang Teban, patuloy siyang nanghihina. Tatalab din ang halamang gamot na ipinapainom ko sa kanya. Basta sundin mo ang pagitan ng oras na biniling ko. Amang Teban, kung hindi niyo po ako pakikinggan, sana hindi niyo na lang kinuhang serbisyo ko. Hindi kaya ng konsensya ko na mag-alaga ng isang pasyente na alam ko kung ano ang kailangan pero hindi ko maibigay dahil sa... Dahil sa pakikialam ko? Hindi ko po kayo gustong insultuhin. Pero bilang nurse, nahihirapan akong gawin ang tungkulin ko dahil sa magkaiba nating paniniwala. Kinuha kita at tatanggapin mo ang napag-usapang bayad. Basta bantayan mo lang si Ida at ibigay sa kanya ang halamang gamot na tinimpla ko.
gagaling siya at tuluyang mawawala sa katawan niya ang mga sakit na dulot ng diabetes. Gusto niyong kalimutan ko ang sinumpaan kong tungkulin. Ika, maging masunurin ka lamang at tulad namin, maliligtas ka rin. Tandaan mo, darating sa mga mabababang loob at masunurin ang kaligtasan. Hinawakan niya ng mahigpit ang setrong lagi niyang hawak. Matulis ang dulo nun. Nakapangingilabot ang pwede niyang gawin sa akin kung... Nagkakaintindihan na ba tayo, Nika? Opo, Amang Teban. Ang pag-alis mo rito sa kapatiran ay hindi pahihintulutan. Sino mang naging bahagi nito ay hindi na pababalikin sa mundo ng makasalanan. Dahil dito sa kapatiran, patuloy ang gagawing paglilinis hanggang ang bawat isa ay maging ganap na banal. Babae? Oo, may naghihintay nga sa'yo dito kanina. Pero umalis na siya. Boss, nasabi ba niya kung ano ang kailangan niya sa akin? Tungkol daw sa nanay mo, si Manang Ida. Ano kayang problema? Huwag mo nang masyadong isipin. Babalik naman daw siya. Ang mahalaga raw na siguro niyang dito ka nagtatrabaho. Nagtataka lang talaga ako kung sino ang babaeng yun, boss eh. May itsura, Kino. Baka naman napuntis mo. Wala po akong nobya. Wala pa akong nagiging nobya. Mahina ka, bata. Dapat gumaya ka sa akin. Marami ng babaeng dumaan sa mga palad ko. Dapat sa'yo rin. Magbilang ka habang bata ka at malakas ka pa. Dapat maging tapat ka lang sa iyong asawa. Ano? Anong sinabi mo, Kino? Ulitin mo ang sinabi mo. Justine, hindi ka pwedeng mag-file ng missing person report kung kagabi lang hindi umuwi ang kapatid mo. Ganito na lang. Ako mismo ang magpupunta sa kapatiran. Aalamin ko kung naroon pa si Nika. Relax ka lang. Kinuha ka mo bilang private nurse ang kapatid mo. So malamang naroon lang siya sa compound ng kapatiran. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipag-alala. Pero hindi gagawin ng kapatid ko na basta na lang hindi uuwi nang hindi pinapaalam sa akin. Kung ano ang dahilan... Sandali, Justine. Sasagutin ko lang itong tawag. Hello? Ano? Na naman? Sige. Pupunta na ako dyan. Walang gagalaw sa scene of the crime. Lagyan niyo agad ng police line. Padaan. Sargento, anong ginagawa ng mga taong to rito? Umuwi na kayo. Excuse me, sir. Makasalanan ng babae yan. Excuse me? Teka, Amang Teban? Ikaw nga ba? Oo, ako nga. Matagal ka nang hindi lumalabas mula sa compound nyo. Anong ginagawa nyo rito? Nakarating sa akin ang balita. May natagpuan na namang panibagong bangkay sa tabing ilog. Narito ka para basbasan siya? Hindi. Ang kaluluwa niya ay nagdurusa na ngayon sa impyerno. Wala nang panalangin makakapagligtas sa kanya. Paano mo na siguro? Nakarating ka na ba sa impyerno? Lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran. Tama. Pero hindi kilala ang biktima. At hindi natin alam kung bakit siya pinatay. Lahat ng kasalanan, pinagbabayaran. Nagbayad na siya sa kanyang kasalanan. Masyadong self-righteous ang paniniwala ng isang yon. Makasalanan daw ang babaeng biktima na narito sa gilid ng ilog. Paano niya nalaman yun? Maliban na lang kung may kinalaman siya sa pagkamatay ng babaeng yun. Kung ano-anong naiisip ko. Banal na tao si Amang Teban. Hindi niya magagawang pumatay ng tao. Lalo pa ng isang babae.
Teban, ikaw na ba yan? Nagpapahinga na si Manang Ida. Pero nag-aalala ako sa kanya. Ako ito, Anika. Kino, nagkita na ba kayo ng ate ko? Pinuntahan ka niya sa resort. Sinong ate? Si ate Justine ko. Kapatid mo ang babaeng naghanap sa akin doon? Oo, Kino. Naikwento ko sa kanya ang kalagayan ng nanay mo. Kakausapin ka niya talaga. Tungkol saan? Kailangang itakas ang nanay mo. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Patuloy nang humihina ang katawan niya. Ginagamot na siya ni Amang Teban. Kino, hindi maganda ang nakikita ko sa nanay mo. Maniwala ka sa akin. Nika, higit akong naniniwala kay Amang Teban. Minsan niya nang sinabi sa akin ang pinagmumulan ng bawat kasalanan. At ito ang pumapatay ng kaluluwa. Ito rin ang ugat ng mga sakit sa katawan. Kung mananatili kami rito ni nanay, gagaling siya. Mawawala ang diabetes na dulot ng dati naming buhay na makasalanan. Kino, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ito tama. Kung mahal mo ang nanay mo, tutulungan mo akong ilabas siya rito. Kailangan siyang magamot sa ospital. Kailangan Kailangan niya ang ano, Nika. Bakit pinipilit mo si Kino na maniwala sa'yo? Amang Teban, Amang Teban, kinokontra ka niya. Makasalanan pa rin siya. Pinapairal mo ang katigasan ng ulo mo, Nika. hindi ako kusang loob na umanib sa inyong kapatiran. Kinuha niyo ako para alagaan si Manang Ida. Yan ang trabahong tinanggap ko. Huwag mo akong piliting tumalikod sa sinumpaan kong tungkulin. Patuloy mong binabastos ang ating ama sa ginagawa mo. Iginagalang ko siya bilang namumuno sa inyong kapatiran. Pero huwag niyong ipataw sa akin ang mga batas niyo. Naririto ako bilang isang nurse at hindi niyo ako miyembro. Ang sino mang pumasok dito ay lilinisin. Kapag tumutol, pinarurusahan. Tama si Kino. Pero hindi niyo ako miyembro. Nang tumapak ka sa loob ng aming kampo, naging bahagi ka na ng kapatiran. Miyembro ka na, Nika. Hindi! Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung anong pinaninindigan ko. Huwag niyong baluktutin ang mga pangyayari. Kino, makinig ka sa akin. Kailangan iligtas mo ang nanay mo. Si Manang Ida, nasa panganib siya. Tumahimik ka na, Nika! Maaaring narinig ka na ng mga tagasunod ko. At hindi ka mabuting ehemplo sa kanila. Si Manang Ida, kailangang madala siya sa ospital. Maniwala kayo sa akin. Huwag niyang pairalin ang baluktot niyong paniniwala at katwiran. Ako ang pakinggan niyo. Kapag tuluyang bumagsak ang katawan niya, hindi na natin siya maililigtas pa. Si Kino. Narinig ko ang tinig niya. Dumating na ang anak ko. Pinalabas ko muna siya. Inutusan ko. At si Nika. Kasama niya. Gusto kong turuan ni Kino ng leksyon ng iyong tagapag-alaga. Huwag mong parusahan si Nika. Mabuti siya sa akin. Inaalagaan niya ako. Gusto kanyang itakas dito. Gusto kanyang ilabas sa kapatiran. Oo, totoo yun. Pero pinigilan ko siya. Sinabi ko sa kanya ayokong umalis dito. Tama yan, Ida. Ikaw ang pinuno namin, ang manggagamot namin, ang pinakamarunong sa lahat. At hindi na magtatagal. Gagaling ka, Ida. Naniniwala ako, Amang Teban. Pansamantala, ang mabuti pa magpahinga ka na. Susundan ko si Kino. Aalamin ko kung sinunod niya ang utos ko. Nadala na sa mediko legal ang panibagong bangkay. Sinakal din siya tulad ng dalawang naunang biktima? Oo, Justin. Pero sa pagkakataong ito, gumamit ng sinturon ng salarin. Nakapulupot pa sa leeg ng biktima? Oo, Napakalupit ng pagkamatay niya. nanlaban ng babae. Marami siyang pasa sa katawan. Pero ang nakakapagtaka, bakit hubad? Bakit hinuhubaran ng killer ang mga biktima?
Biktima rin ba sila ng rape? Ng pagsasamantala? Kinukumpleto pa ang mga medical legal exam results. Itong pangatlong biktima. Hindi pa rin tapos ang mga examination na ginawa. Malalaman natin. Colonel, Gagawin naming 24 oras ang mga ronda. Lalo na ron sa tabing ilog. may pattern na ba? Anong uring mga babae ang pinapatay? Kilala na ba sila? Yung dalawang nauna, na-identify na. Parehong nagtatrabaho sa club. Walang permanenteng karelasyon. Itong pangatlo. Wala pa. Wala pang identification. Babalik na lang ako bukas para sa iba pang resulta. Colonel, yung tungkol sa kapatid ko. Gusto ko sana ako mismo ang pumunta sa compound ni na Amang Teban. Wag, Justine. Baka lalo mong hindi makausap si Nika. Pero bakit? Baka wala nang pahingang kapatid ko. Pangalawang araw na ngayon na hindi siya umuwi sa amin. Nasisiguro kong naroon lang siya sa loob ng compound. Huwag kang mag-alala. Sa araw na ito, si Nika naman ang aasikasuhin ko. Narito nga si Nika, pero hindi pa siya pwedeng makausap. Anong oras ako pwedeng bumalik para makausap ko siya? Bakit, Colonel? Bakit gusto mong makausap si Nika? Nag-aalala ang kapatid niya, si Justine, yung journalist na taga-dyaryo. Isa palang journalist ang kapatid ni Nika. Matalino at mahusay na investigador si Justine. Kung ako sa inyo, Amang Teban, payagan niyo nang makauwi si Nika sa atin niya para hindi na humaba pa ang usapan natin. Magkakaroon ng bad publicity ang inyong grupo kung ilalathala ni Justine ang isang news item na may kinalaman sa kapatid niya at sa kapatiran niyo. Pwede niyang palabasing hostage niyo si Nika. Iniisip mo bang pinipigilan ko ang mga taong narito sa loob ng compound para lumabas o kaya ay umuwi sa kanilang pamilya? Yun ang sinasabi ng iba. Pero dahil wala pa namang nagre-reklamo, hindi rin ako gumagawa ng aksyon. Pero oras na mapatunayan kung may nangyayaring hindi tama sa samahang pinamumunuan mo, kukunin ko ang kinakailangan ng mga dokumento upang mapasok ko yung compound at nang malaman ko kung ano talagang nangyayari dyan sa loob nyo. Ikaw ang bahala, Colonel. Gawin mo kung ano ang sa tingin mong tama. Kung ganoon, ipakausap mo na sa akin si Nika. Siya lang naman ang pakay ko rito. At kung wala ka naman talagang tinatago, palalabasin mo siya para makausap ko na. Nakausap mo na ang kapatid ko? Kumusta na siya? Pakiramdam ko may kinatatakutan siya sa loob. Hindi siya nagtapat sa'yo? Nasa tabi namin si Amang Teban habang kinakausap ko siya. Kaya sa tingin ko, nagsisinungaling siya sa mga sagot niya sa akin. Paano ngayon? Papayagan na kitang tumulong. Magpanggap kang nagdadalang tao. At walang sisilungan. Pinalayas ka ng mga magulang mo. At kailangan mo ng pansamantalang matutuluyan. Paano kung makilala ako ni Nika? Kailangang ibahin mo ang itsura mo. Magpanggap ka bilang ibang tao. At sikapin mong malaman kung ano talagang nangyayari sa loob ng compound ng kapatirang yun. Boss, may mga pulis. Kasama nila yung chief, si Colonel. Magandang umaga. Magtatanong lang kami. Tingnan niyo ang larawan. Bakit nyo pinapakita sa akin niya? Kilala mo? Parang namumukhaan ko. May nakakilala sa kanya. Kasamahan niya sa paupahang kwarto. At ang huli raw nitong paalam, dito pupunta sa resort. Ikaw ang may-ari. Oo, ako nga. Pero itong babae, namumukhaan ko lang. Pero hindi ko kilala. Natagpuan siyang patay, hubad, sa gilid ng malapit na ilog dito. Naku, wala akong kinalaman dun. Nakita ko ang babaeng yan. Isa siya sa lumangoy sa swimming pool. Maliban dun, wala na akong alam. Hindi ko siya kilala. May natagpo ang similya sa kanyang pribadong parte. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng intimacy bago siya pinaslang. Hindi ako pumatay sa kanya.
Wala akong sinabing ganon. Bakit ako tatakot ka? Boss, namumutla ka. Okay. Aminin ko na. Pinatay mo siya? Hindi. Hindi ko siya pinatay. Pero aminin ko, inalok niya ako ng, alam mo na yun, Colonel. At binayaran ko siya. Kung anong hinihingi niyang halaga, ibinigay ko. Pagkatapos nun, umalis na siya. Hindi ko na alam ang nangyari sa kanya. Wala talaga akong alam. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. At dahil bayarang babae siya, maaaring hindi sa akin ang natagpuang similya sa kanya. Halika. Kailangan mo raw ng masisilungan. Opo. Buntis po ako at ayaw panagutan ng nobyo ko. Nagalit ng gusto sa akin ng mga magulang ko. At ngayon, pinalayas nila ako. Wala na akong mapupuntahan. Wala kaming tinatanggihan dito sa kapatiran. Pwede kang manatili rito hanggat kailangan mo ng tulong ko. Napakabuti mo, Amang Teban. Sinika, natatanaw ko siya. Nakatingin sa akin mula sa sulok ng compound na to. May isang lalaking humihila sa kanya. Huwag mo silang tingnan. Ang babaeng yun, ayaw niyang magpasakop sa mga aral ng kapatiran. Sinika ang tinutukoy niya. Ang kapatid ko. Parurusahan nila si Nika. Siya ay parurusahan ayon sa aral ng kapatiran. Halika, isasama kita sa silid ng kababaihan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka matutulad sa kanya. Basta maging masunurin ka at mababang loob. Pagpapalain ka, lilinisin ang iyong buong pagkatao, pati na ang iyong kaluluwa. Wala kaming pinababayaan dito. Lahat ang pangangailangan mo ipagkakaloob sa iyo. Pero kung susuway ka, maaaring buhay mo ang maging kapalit. Kung wala kang kinalaman, bakit ako tatakot ka sa pagtatanong ko? Dahil pinagbibintangan mo ako. Sinabi ko na sa'yo, wala akong alam. Binayaran ko siya pagkatapos ng serbisyo niya. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng babaeng yan. Boss, ano nangyayari sa'yo? Boss! Mister, anong nangyayari sa inyo? Boss! Tumawag ka ng ambulansya. Opo, tatawag na po ako. Siguro may kinalaman siya sa pagkamatay nitong huling biktima. Kaya ganyan na lang ang takot niya. Kailangan madala natin siya sa ospital. Kailangan mabuhay siya para panagutan ng kaso. Kung mapapatunayan sa hukumang nagkasala nga siya. Bitiwan mo ako, Kino! Saan mo ako dadalhin? Sasama ka sa akin. Huwag ka nang bumiglas. Bitiwan mo ako, sabi! Lalo ka lang masasaktan, Nika. Huwag mong madaliin ang parusang ipapataw sa'yo. Anong parusa ang sinasabi mo? Hindi ako kabilang sa samahan niyo. Kinuha ko ni Amang Teban bilang medical practitioner. Kinuha niya ako para alagaan ang nanay mo. Oo, pero ngayon kabilang ka na sa amin. Hindi! Hindi niyo ako kasama! Tumigil ka! Hindi mo dapat kinontra si Amang Teban. Ipinataw mo ang parusa sa sarili mo. Kaya ilalabas kita ng compound. At pagkatapos ano? Anong gagawin mo sa akin? Tumigil ka na sa pagpiglas. Ang ating Amang Teban, siya ang magpapataw ng parusa sa'yo. Hindi! Huwag mo itong gawin, Kino! Huwag kang maging sunod-sunuran sa kanya! Mag-isip ka! Gamitin mo ang karunungang bigay sa'yo ng Diyos! Minamanipulan niya kayo! Ginagamit ni Amang Teban ang pinagdaanan niyong pagdurusa para paglaruan ang emosyon niyo! Hindi siya totoong lingkod ng Diyos! Maniwala ka sa akin! Tahimik! Tumahimik ka na! Ito ang tandaan mo, Nika. Bawat utos niya sinusunod ko. Nalilinis ang kaluluwa ko. Nahuhugasan ang mga kasalanan ko. Darating ang araw na magiging katulad niya ako. Ganap na ang kaligtasan at hindi na ako maaaring magkasala pa. Lahat ng narito sa aming compound. Kami lang ang maliligtas.
Kami lang ang daraan sa kumpletong paglilinis. At ang susuway, itatapon sa labas. Tatapusin ang kanilang buhay para hindi na sila makahikayat pa ng ibang nilalang para magkasala. Mahina po ang pulso ni boss. Aabot pa kaya siya sa ospital? Nasa ambulansya na siya. Alam na ng nurse na nag-a-assist ang gagawin sa kanya. Pinasama ko na rin yung pulis namin. Dahil sa ngayon, isa siyang suspect. Pero, Colonel, hindi magagawa ng boss ko na pumatay. Oo, aaminin ko, mahilig siya sa mga bayarang babae. Pero, ganun lang talaga yun. Palikero, pero hindi ko mamamatay tao ang boss ko, sir. Malalaman natin yan. Ipagdasal mong mabuhay ang boss mo para maipagtanggol niya ang sarili niya. Dahil mabuhay man siya o matuluyan ngayon, tuloy ang investigasyon namin sa kasong ito. Sige, pumasok ka na sa kwarto. Puro lamang kababaihan ang nasa loob ng kwartong yan. Opo, Amang Teban. Maiwan na muna kita. May dapat akong tapusin. Sige po. Naririnig ko ang mga akbang niya palayo. Kailangan makalabas ako rito para masundan ko ang lalaki. Hinila niya palabas ng compound ng kapatid kong si Nika. Kailangan mailigtas ko si Nika. Sino ka? Ako po? Sino nga ba ako? Justin! Ako po si Justin. Ngayon lang kita nakita rito. At alam mo, kahawig mo yung nurse na nag-aalaga sa akin. Nurse? Si Nika? Bakit mo alam ang pangalan niya? Kaibigan ko siya. Tama, magkaibigan kami. Katunayan siyang nagsabi sa akin tungkol sa kabutihan ni Amang... Totoo. Pero ang gamot na ibinibigay sa akin ni Amang, pakiramdam ko, unti-unti ako nitong pinapatay. Ikaw ang gustong ilabas dito ng kapatid ko. Ano? Ano ka mo? Ikaw si Manang Ida? Ikaw yung may sakit na nangangailangan ng insulin shot? Oo, pero hindi payag si Amang. Magdudulot raw ito ng kasalanan sa aking pagkatao. Nililin lang kayo rito. Ginagamit lang kayo para makuha ang inyong mga ari-arian. Hindi totoo yan. Nang mabiyuda ko at nakilala ko si Amang, pinayagan ko siyang gamitin ang tahanan naming ito bilang silungan ng buong kapatiran. Nagmamalasakit siya sa marami, lalo na sa mahihirap na wala nang mapupuntahan. Katulad mo, pinatuloy ka niya rito. Binubulag kayo ng sobrang paniniwala sa kanya. Manang Ida, makinig ka po sa akin. Kapag hindi na ibigay ang insulin shot na kailangan mo, malalagay sa panganib ang buhay mo. Pwede kang makomatose at tuluyang... Nararamdaman kong pwede ngang mangyari yan. Pero mamatamisin ko pang mawala ng buhay na sumusunod kay Amang Teban kaysa sumuway sa kanya. Dahil siya ay banal. Siya ang nakakaalam ng higit na mabuti para sa ating lahat. Hindi, mali yun. Makinig ka sa akin, Manang Ida. Ituro mo sa akin kung saan nila dadalhin si Nika. Pag nailigtas ko siya, babalikan kita rito. Ilalabas ka namin para madala ka agad sa ospital. Nagkakamali ka. Kayong dalawa ni Nika. Nagkakamali kayo. Banal si Amang Teban. Nagkakasala kayo sa ginagawa niyong pagsuway sa utos niya. Hindi. Sa akin ka maniwala. Sinasamantala niya ang kahinaan niyo. Tinanggalan niya kayo ng karapatang mag-isip para sa sarili niyo. Kinuha niya ang mga properties niyo. Pera, yaman. Kung ano ang meron kayo. Kinamkam niya at pinasusunod kayo sa mga utos niya na hindi naman talaga galing sa banal na aklat. Sandali, Gino! Saan mo ako dadalhin? Si Amang Teban mismo magpaparusa sa'yo. Sa iyong kapahangasan at sa iyong pagkontra sa kanya. Hindi, Gino! Makinig ka! Nasa panganib ang buhay ng nanay mo!
siya sa ospital. Ang insulin shot na dapat ay regular na naibibigay sa kanya. Hindi pinayagan ni Amang Teba na ibigay ko. Pag nagpatuloy ito, maaari siyang mamatay. Hindi totoo yan. Nililinlang mo lang ako. Hindi ako doktor. Tagapag-alaga lang ako ng nanay mo. Totoo yan. Maaaring mali ako. Pero mahinang-mahina na siya, Kino. Kung hindi man insulin shot ang makapagliligtas sa kanya, naniniwala pa rin akong dapat na siyang madala sa ospital. Tumahimik ka! Pati si Kino, nilalason mo ang isip niya! Kino, maniwala ka sa akin. Nililinlang lang kayong lahat dito ni Amang Teban. Hindi siya Diyos. Hindi niya nakakausap ang Diyos. Lapastangan ka! Hindi, Kino. Hubaran mo na siya! Nararapat ilantad sa lahat ang kanyang makasalanang katawan! Opo, Amang Teban. Kino, maawa ka. Tulad ng iba pang babaeng pinarusahan ni Kino, hinubaran niya ang mga ito tulad ng utos ko. Hinubaran niya bago itapon sa ilog. Hindi. Kino, ikaw ang pumatay sa mga babaeng natagpo ang hubad. Ang mga babaeng tulad mo ay ugat ng kasalanan. Tulad ni Eva, na kinumbinsi si Adan na tumikim sa pinagbabawal na prutas. Ikaw at ang iba pang kababaihan, tinutokso niyo kami upang magkasala at gumawa ng labag sa plano ng Diyos. Hindi! Anong pinagsasasabi mo, Kino? Napapaliw ka na! Wala ka nang magagawa. Nagpasya na si Amang sa parusang ipapataw sa'yo. Kailangan hubaran kita para ilantad sa lahat ng makasalanan mong katawan. Bitiwan mo ako! Huwag kang sumunod sa kanya, Kino! Ginagamit ka lang niya! Ikaw ang inuutusan niya dahil pag nabisto siya, ikaw ang ituturo niya! Ikaw ang makukulong! Ikaw ang mapaparusahan! May langit na dapat magparusa sa mga makasalanan! Huwag mo itong ilagay sa mga kamay mo! Protektado kami ng among pinuno. Si Amang Teban, siya lang ang proteksyon na kailangan namin. Saan mo ako dadalhin? Hindi. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo. Dapat mong malaman, bumalik dito si Nika. Kasi gusto kanyang iligtas. Nagkakamali siya. Ligtas na ako. Ang nanghihina lamang sa akin ay ang katawang lupa ko. Mahabaging langit. Sobrang paniniwala niyo kay Amang Teban. Oo. Oo. At handa na akong mamatay para sa kanya. Nagdidilim ang paningin ko. Aling Ida! Nanghihina ako. Aling Ida! Hindi! Mahinang-mahina ang kanyang pulso. Pag itinakas ko siya rito, paano si Nika? Pasensya na, Aling Ida. Kailangan unahin ko ang kapatid ko. Siya talagang pakay ko kaya pinasok ko tong kapatiran niyo. Kapag nahanap ko siya at nailigtas, babalikan kita. Sana maabutan pa kitang buhay. Wag! Maawa ka, Kino! Tapusin mo na ang babae yan. Huwag mo akong paghintayin, Kino. Makasalanan din siya. Nararapat sa kanya ang parusahan ng kamatayan. Wag! Ate Justine! Kino! Wala nang malay ang iyong ina. Mahinang-mahina ang kanyang pulso. Anong ginagawa mo rito, babae? Bakit kilala mo si Nika? Kapatid ko siya! Ate! Tumakas ka na! Papatayin ka rin nila! Hindi, Nika. Kung mamamatay tayong magkakasama. Kung ganun, ilalapat ko sa inyo ang parusang... Bago mo parusahan ang kapatid ko, gusto kong malaman mo, Kino. Isinugal niya ang buhay niya. Inilagay niya sa pangalib ang buhay niya nang bumalik siya rito. Ginawa niya yon dahil gusto niyang iligtas ang iyong ina. Hindi yan totoo. Ligtas na kami. Si Amang Teban, siya mismo ang nagsabi sa amin yan. At dapat... Sisirain niyo ang kapatiran. Mga makasalanang babae.
Ako na tatapos sa inyong dalawa! Hindi! May baril siyang hawak! Hindi ako papayag na sirain niyo ang mundong nilikha ko para sa mga ligtas na kaluluwa. At dapat sa inyo ay mamatay! Amang Teban! Sino? Colonel! Justine, Nika, okay lang kayo? Chief, salamat dumating ka. Kinutuban ako nang hindi ka bumalik sa headquarters. At alam kong dito ka lang pwedeng pumunta. Dito ko saan natiyak mong binihag si Nika. Anong ginawa niyo? Pinatay niyo si Amang Teban! Chief! Hulihin niyo siya! Siya ang killer! Siya ang pumatay sa mga babaeng natagpo ang hubad at wala ng buhay! Hindi! Arestado ka! Sasama ka sa akin! Hindi! Hindi! Bitiwan mo ako! Si Amang Teban! Hindi ko siya pwedeng iwan! Amang! Amang Teban! Ate! Ligtas ka na, Nika. Tapos na ang kaguluhang ito. Si Manong Ida! Oo nga pala, naulan siya ng malay. Iligtas din natin siya! Tayo na! Ate, salamat! Akala ko talaga katapusan ko na! Minsan, sa kagustuhan nating tumulong sa kapwa, isinusubol natin ang sarili nating mga buhay. Maaaring mali, pero yan ang dinidikta ng ating konsensya. Hindi natin pwedeng hayaan maghari dito sa mundo ang mali. Tandaan mo, Nika, laging magwawagi ang tama at mabuti.